Ay, in-explain ko na parang marami kasi tao na may degree tapos wala naman trabaho, wala namang ano. Yung mga ganun. So pinatunayan mo na kahit wala kang diploma, pwede kang maging successful. So bagay maraming ganun. Ano? Okay, okay, balikan natin. Yes. Balikan natin yung ating idolo ng bayan ngayong araw na ito ng linggo. Ito'y para mabigyan ng inspirasyon yung ating mga kababayan, mga kapuso natin na kabataan, ano? Na kahit hindi yung mga kabataan, yung pang iniisip nila, wala na silang pag-asa sa buhay. Ha? Dahil hindi sila nakapag-aaral ng college. Ayan, pero isipin nila, sabihin nila, ito ano ha? Mayaman kasi siya kaya nakapagsimula siya ng ganyan. Meron siyang puhunan. Ganun ba yun? Well, sabihin ko na nag-start ako small. Sinasabi ko na talagang nanghiram ako nung una. Nanghiram talaga ako. Pero yung hiniram ko, yung profits na na-generate ko dun sa hiniraman ko, talagang reinvested yun in the business. Sooner or later, nabayaran ko na yung mga utang ko, lahat ng mga hiniram ko na pera. Tapos, yung mga profits ko, yun ang ginagamit ko pang invest. So, na yun, talagang na-pay off ko na lahat ng mga hiniram ko. Sa yung sa mom ko, doon ako naghirap ng pera. Ayun. So, ibig sabihin merong paraan para magkaroon ka ng ng puhunan. Kahit magkano bang nag-start ka, magkano ang puhunan mo nung nag-start ka? Mga milyon ba yan? Ay, hindi. Siguro sinubukan ko yung sa internet, magbenta ng mga ilang gamit, mga 2 gamit, 3 gamit, tapos nabenta, yung profits nun, pinambili ko ng mga bagong gamit. Basta parang ganun lang, hindi, sobrang liit lang yung puhunan. Ano yan, gumawa ka ng website? Parang sa eBay ako nagbenta. Pero matagal na yun. Parang buy and sell muna, parang ganun. Parang ganun na rin, parang ganun. Bebenta mo, order sa'yo, tapos papadala ko sa nila, babayaran nila ako. Parang lang. So, kailangan mabigyan natin ng idea yung ating mga kababayan para alam nila kahit na pala hindi sila nakagraduate, wala silang diploma, hindi sila pwedeng mawala ng pag-asa. O hindi sila dapat mawala ng pag-asa dahil yan naman kahit na ano pang sabihin mo, kung magsisikap ka, pwede naman palang gawin. At saka yung natutunan ko, it's not how much you have in your pocket, but it's how much you can find. Parang may word na resources, yun yung pera mo. Tsaka may word na resourcefulness. Resourcefulness, yun yung kung gaano ka resourceful. Magkaiba yung paraan. Oo, resourcefulness, yun yung paraan na kumakahanap ka ng pera, which is more important. Tingnan, ako, nag-start ako, wala naman akong pera. Pero resourceful ako. Yun. Tanungin muna natin si Raymond Ortiz. Magandang hapon sa'yo, Raymond. Magandang hapon, ho. Yan. Matagal na pala kayong magkakilala. Bakit naman masasabi mong idolo itong si Chris? Kaya ako naging, kaya naisip ko rin yung internet business. Nakita ko yung progress nito ni Chris. Nakita kung paano niya tinayo, ano yung mga values na niya. Diyan ko nakita lahat Ako nung una, actually graduate ako ng entrepreneur course. Kaya nag-empleyado muna ako. Ayun, nagtrabaho ka muna. Oo. Anong naging trabaho mo naman? Sa sales ako nun sa mga telecom company. Sa isang telecom company. Pero parang sa sales, parang nandun na rin yun, di ba? Actually parang experience mo na rin yun Na parang hawak mo na sarili mong negosyo, pero may nagano pa rin. May boss ka pa rin, may monthly income ka, tsaka hindi naman lahat ng pinenta mo, hindi naman lahat pupunta sa'yo. Saka may nagsesermon pa sa'yo. Oo, diba? sakto. Hindi ka pag late ka pumasok, saka hindi mo na meet yung quota. Oo, naku. May mga quota dyan, diba? Pero, sa tiyad naman, training naman yun sa'yo Kaya laking tulong rin niya. Nakita ko to, like yung progress ni Chris, paano umibay buhay niya, tapos may pinabasa niya sa aking libro.
mga libro, binasa ko. Natuwa ako talaga sa mga binasa ko sa mga libro. And then later on, yun, diyan ko na naisip na talagang ito na yan, negosyo talaga. This is it, ito na yung magiging buhay ko. So sa time na yon, na yan na yung yung decision ko. Nag-resign na sa trabaho to put up yung business ko na talaga. Ayan, talagang naging idolo mo si Chris. Oo, sobra. Yeah. Ano bang parang halimbawa, hindi siya parang businessman, ano? Ano ba ang tingin mo kay Chris? Ito si Chris, siya malakas sa values, value-oriented siya. Moral values, character building, kumbaga proper mindset, not only sa negosyo, pero kahit sa anong gawin mo, sports, yung kunyari gusto mo, ayun sabi nga niya, chicks. Kunyari gusto mo rin let's say, talent mo, gusto mo enhance. Isang mindset lang naman yun eh. Ayun. Isang mindset lang, yan ang natutunan ko talaga. Kahit sa anong larawan mo sa buhay na gawin mo, you can only be successful sa depending sa mindset mo talaga. At sa paano mo i-approach, yan ang natutunan ko. Kaya, idol ko to eh. Ayan. Okay, maya. Sa internet din, ano? Yes. Paano ba yung business mo naman? Parang ganun rin, online selling. Online selling rin, basically online trading, parang eBay. Diyan rin nagsimula. Actually, kaka-put up ko lang a few months ago. Pero so far, so good. Yung plano ko talaga na nangyayari, na susundan. Hindi ko lang sinasabi na kagad successful ka agad, pero yung tamang path na ginawa ko nasusundan siya talaga. Dahil sa payo ni Chris, dahil sa mga payo rin ng ibang mentors ko, yun, nasusundan siya, and natutuwa talaga sa decision ko. Talagang napaka-anday ko natutunan, ang laki ng fulfillment sa akin. Ganun po talaga siya yung pag mahal mo talaga yung gusto mo, iba talaga yung mindset mo. Talagang sige ka ng sige, walang pakialam kung anong mangyari. Kung medyo umano yung business mo, sige ka pa rin ng sige. Anyway, natututo ka naman eh. Yan ang pinaka-importante. Pero hindi ka pa matagal sa business na yan? Actually, matagal na ako nag-entrepreneur. Kasi nung college, may tinayo kaming events team. Balik mo gawa kami ng mga event, mga party. Diyan nakita na yung pagka-entrepreneurial trade ko. Doon. Dyan pa lang, in college pa lang. So ngayon, after nung magtrabaho ka, naisip mo mas maganda pa lang, ano? Oo, magnegosyo talaga. Magnegosyo. Para sa akin, oo. Parang mas na-enjoy ko kasi nare-recall ko, na-compare ko na parehas. Kumbaga sa tulong rin ng ibang tao, kaya malakas ang loob ko ngayon pumasok sa negosyo. So, ano ba ang mga binebenta nyo ngayon? Like sa akin, mga wholesale items na talaga. Wholesale. Anong mga items? Kahit ano? More on promotional items. Promotional items. Baka yung mga nakikinig sa atin, maging interesado. Diba? Ano ba mga klaseng promotional items, halimbawa? Ganito na lang. Kasi ayoko muna sabihin, surprise na lang. Pagka bumisita na lang sila sa www.sikatka.com. Aba, yun ha? Sikatka.com. Spell mo. Spelling paano niya ilalagay yun sa magsa-search ka, paano ilalagay mo? sa www.sikat.com. Kumbaga sikat ka. Dire-diretso Pagtugtog mo lang. Walang spacing. .com. Or pwede niyo ako i-email kung may kailangan information, info@sikatka.com. Yun. Ulitin mo. Ayan, dito, kay Chris. Kasi si Chris, ano din ito, di ba? Yun siya naging inspirasyon mo dyan eh. Actually, si Chris, siya yung pinakamalaki. Pero talagang marami nag-inspire sa akin. Pero talaga yung focus si Chris, like may isa like si Novelin Del Mundo,
From the States also siya nagturo sa ng sales talk. Pero yung pinakamalaki talaga ito kay Chris talaga.